Nga pala, so ito na, no, Torel. So, HPB is, or ano, PABS pala. Peak hour, ayun, no? So, alam ko na yung PH, no? Ibig sabihin, no? So, PH is a Peak Hour Augmentation Bus System. Tapos, ito namang isang bus na nakikita natin ay ang Republic of the Philippines Office of the Vice President. Na bus naman, no? Libreng sakay ho yan, mga gala. O, ito yun naman yung hindi. So, yan, no? PABS bus stop via Torel, Quimpo Boulevard route. So, please fall in line. So, itong peak hour is nagaganap kapag ano, no, alas 5 hanggang alas 8 ng alas 7 ng gabi. Nawala kasi yung ano dito eh. May oras kasi ito dito dapat. Pero tinanggal na, no. Or saan ko ba yung nakita? No, wala na. Basta peak hour is ano siya, alas 5. Parang natin si Kuya mamaya ulit, no, sa peak hour kung meron bang nabago sa peak hour natin. Kaya yung napapansin natin na ang mga tao alas 5 pala, alas 4 pa lang, no, dagsana sa pilahan, tapos yung traffic alas 3 pa lang, alas 3:30 traffic na. Ayan, so si Kuya gumagawa na siya ng ano, tali. Yan, Buhangin, Agdao, Icolanda. So ito siya ay ano, parang rutang ano tayo, no, Mati. Tapos ginawa siyang ano, PABS bus unit. So ang PABS is ano siya, no, may nagsabi sa akin, hindi ako sigurado dito pero ang sabi kasi nung ano, matatalino naman kasi yung ano, yung mga nagko-comment sa ano natin sa ating comment box na itong HPB is, or ano, PABS is ano siya, no, Peak Hour Augmentation Bus System is parang ano siya, phase 1, no, ng ating HPB is dito sa Davao. So sa mga nanonood ngayon na hindi taga Davao, so nagtataka ko kayo ano ibig sabihin ng HPBS or High Priority Bus System. Is yun po yung ano namin dito, yung modernized, yan yung ina-acquire namin na modernization, transportation modernization dito sa Davao. Instead na mag-acquire kami ng minibus or yung modernized jeep, so ito yung kinuha ng Davao. Ito yung pinili, no, yung HPBA, so High Priority Bus System, no, napaka-high-tech nun kasi kaya mong i-track, pwede mo siyang i-track kung asan siya banda, kung ilang minuto siya makakarating, kung ilang minuto yung papupuntahan ng lugar, makakaabot sa destination, parang gano'n, no. O basta na siya, tapos hindi daw siya matatrap sa traffic lights and traffic signals, like kapag ano siya, tawag na ito, red light, no, parang magsisensor automatically yung ano, yung traffic signs or traffic lights na pag may paparating na HPBS or High Priority Bus System ay hindi siya hindi siya pwede papahintuin kasi kaya siya tinatawag na High Priority Bus. So ito yung phase 1, no, or parang phase 1 or soft opening or soft, basta ang tawag dyan, basta phasing or phase 1, ganun. Na habang hindi pa yon ganap na naipatupad or wala pa, hindi pa available yung unit ng HPBS, so PABS muna ngayon, no. Yun nga lang ay ano siya, hindi siya available 24/7 kundi ano lang siya, during peak hour lang, na kung tawagin yun ang tinatawag na PABS or Peak Hour Augmentation Bus System. Koy, pwede mo mutana, Koy, di ba peak hour lang ba ni sila mag-function? O sa oras sa atong peak hour magsugod gani sa hapon? 5 to 6. So isa ka oras lang. Abi na kung kanang gi-atras na ba sa alas 4 kay akong napansin man god bisag alas 4 traffic na man god. So alas 5 gyud gyapon. Di ba sa una murag alas 5 to alas 7 masiguro to? Mo gibabaan na. Pila kayo dit sa LCI gani ang mudagan? Paturin. Tolo. So 3 plus 2, so nahimo ng 5. Ano inyong ginalista? Ang ingon atong ingon ni isa ka city table nga kuan daw dili daw tanan mo anhidria mo na ilailista, monitor, tama? Monitoring. Asa man siya kanang gibayaran na sa ano sa LGU? Bayad na o di ba pabayad gyapon ang pasahero? Nagapabayaran. Sige. Ayun na, so lista. Doon naman sa kabila si Kuya is Metro Shuttle Bus. Nilista niyan. So, ibig sabihin pala mga gala, itong all I know for all I know, itong Metro Shuttle Bus na makikita natin sa kabila, biyaheng ano, wait lang Catalonan ano yan Catalonan Grande. Patangan natin.
Catalonan Grande. Okay, ito saan to? Okay, Kalinan. Okay. So, yung papuntang Catalonan Grande talaga siya ay ano siya no, yung Anil, Metro Shuttle Bus and Anil, yun talaga yung bumabiyahe talaga yan, peak hour man o hindi, papuntang Catalonan Grande no, bumabiyahe talaga sila. Kumbaga, yun palang naging franchise sila o ruta hanggang Santa Elena Heights Subdivision ba yun? Tapos ito makikita natin yung mga Metro Shuttle Bus kung ano pa man ang mga buses dito na dumadaan dito sa area na to, dito na side, ay mga ano yan no, mga during peak hour yan. Or PABS, peak hour augmentation bus system. So kaya na ito, for example, Kalinan. Ayan, di ba? So Metro Shuttle Bus. So nadadagdagan na daw yung kabila LC ay 3 unit, tapos plus 2 bachelor ngayon is 5 bus na. So maganda. Very good yun kasi kailangan talaga ng madadagdagan yung unit. Feeling ko nga kulang pa yun para sa mga mananakay, mga estudyante, mga uuwi. Kasi ang layo kaya nun, tapos walang masyadong jeep na siksikan, tapos padami yung mga mananakay, di ba? Kaya dapat lang. Buti naman, maganda rin naman at nadadagdagan na. So yun, Kalinan. Tapos meron naman dun sa kabila ay Mandog. Tinangan natin sa Mandog, mga hagala. Mandog. Kasi andun yun Mandog, no? May sakayan din dun. Dapat. So nakalimutan ko itanong kung yun bang itong mga, bakit sila ba obligato talaga na bumiyahe dito, ma-pick up na pasahero during peak hour, itong mga buses na nakadesign or nakadesignate sa lugar, o ano yun, di ba? So paano nangyari mamaya, tatanong natin mamaya, no? So busy pala si kuya nga, si TTM mo. So ito na, labasan na ng mga estudyante, padami na ng padami. Para mga zombies lang, no, nanghahabol lang masasakyan. Literal na habulan talaga yan, literal na naghahabol. Tayo yung mga yan. Pero bakit kasi hindi talaga kayang sundin yung sinasabing fall in line. Nakalagay naman sa signage na please fall in line. Hindi uso sa sa Davao fall in line. Maliban siguro sa mga ATM machine lang, tsaka sa mga food court. Pero dito hindi uso, tingnan mo niyan man, di ba? Lahok-lahok lang yan. Walang pila-pila. Sa bagay din naman siguro, in a sense na ang mga taga Davao ay hindi naman talaga yung nagsusuntukan, nagsasapakan, no? Dahil naunahan, naungusan o na-overtaken or nablakan, di ba, naharangan. Kaya siguro okay lang. Sige, kumbaga parang bigayan na lang. Sa Maynila, hindi pwede yun Hindi ka pwedeng ganito sa Maynila yung walang pilahan kasi iba, yan. Magsusuntukan yung mga yan, panigurado, no? Magpambuno yung mga yan. Dito sa Davao, yan, kita nyo na ang mga pasahero. Sobrang dami niyan. Mga estudyante yan, napangabot, University of Mindanao. Paano napunta rin yung mga taga-UM? Medyo malayo-layo na sila. University of Mindanao, Holy Cross College of Davao, San Pedro College, Ateneo de Davao, Holy Child, tapos yun, Samson, and taga Joji Ilagan. Dami ng tao, mga kagala. Pero siyempre puntahan pa rin natin yung Mandog kasi peak hour ngayon Ito yung parang update natin sa inyo So kumusta nga ba ang update sa ating peak hour augmentation bus system dito sa Davao, sa mga pangunahing lansangan, no? Sa Davao kung balik pa rin ba, kumbaga tuloy-tuloy pa rin ba yung kailang biyahe. Kasi napapansin ko rin minsan, curious din ako kasi huli kong update nito like mga last year yata I don't know kung January, February or last year ba talaga. May halaga din dito, yan PABS or bus stop Kabantian route naman to dito, diba? So dito naman sa isa, tinan natin kung ano meron. May mga nakalagay, I don't know, mga hagala ng mga Davaoenyo kung kayo ay mindful or talagang binibigyan nyo ng pansin tong mga karatulan, mga signages dito sa ating gilid ng ating daan dito sa Davao. Kaya na ito, so PABS bus stop Kabantian route. So please fall in line. Tapos ito naman ang isa ay Lasang via Sasa naman, Kasi kung hindi talaga to lagyan ng mga PABS
hindi talaga siya kakayanin ng mga jeep lang. Kawawa yung mga estudyante, gutom na, galing sa eskwela. Tapos ito naman ay bus stop. Pabs, bus stop, papuntang Buhangin. Yung sa Mandog, tingnan natin. Yun, no? So binaba lang binababaan na or binawasan yung oras ng peak hour augmentation bus system natin dito sa Davao. Kasi dati kasi alas 5, alala ko ba yun alas 5 hanggang alas 7. Tapos may area pa nga alas 2 hanggang alas 8. Parang Kalinan yata. Papuntang Kalinan, Entoril hanggang alas 8. Pero ngayon hanggang alas 6 na lang daw. Siguro dahil nga sa pagbukas na rin ng ng ating coastal road, kaya din siguro na parang binawasan na rin yung pubs, yung oras. Tawid tayo dito. Dami ng tao. Okay. So, meron pa ditong pubs papuntang Mandog, no? Tingnan natin kung may may bus pa. Naitanong na rin ito sa ating comment section dati nung ako nag-vlog about pubs nga. Peak hour augmentation bus system. Pero hindi ko yung nasagot, hindi ko rin yung nabigyan ng ng update. So, ngayon, ito na yung time, no? It's better late than never. Sobrang tagal na matagal siya bago ko siya nasagot. So, ngayon, ito na balikan natin. Mandog. Mga Mandog. Akasya. Testing ra to. Nga bus paingog Mandog. Wala magkuhan, wala magdugay kay lugi sila. Logi. Pero nakabiyay sila mga pila ka adlaw. Pila ka to ka. Daw ganyan mura di makadaghan ang pabandog, no. Meron na may kusog. Oo. Dugay mo kay gabi standby sila niya. Di ba mga alas 5 no sa hapon, di ba? So good. Dugay mo abot. Ay stasyon. Ayun, no. Basta wala na kaya mga pasahero manaog na. Tama. Ay kapilan na dili kararo ka. Wala na. Sabot pasabot. Kamo diri ang mga taga Mandog, dili gyud ingon na magkahot na ka ng lingkuranan. Dili gyud. Pero makuha gyud, occupy gyud ka ng ng aban mag-inunahay man dili ka ulit dayon kay gamay ra unit. Sakto man ang problema lang kay traffic ba? Traffic oh. Ang lang traffic para sapat-sapat ra. Okay. Kaya ang uban man gud Toril, Kalinan, Mintal, mga Lasang, Panakan mao nang na sila pubs. Nasa kay sila short sila sa unit, no? Sa mga jeep, no? Pag inaning orasa. Sa Mandog okay ra, traffic lang gyud ang problema. Traffic lang. Uban kanang taga Mandog pero lahi ruta ban mo po diri. Salamat kuya. Ayun na, so nasagot na natin yung ating katanungan kasi nabasa ko yun sa sa directory ng CTTMO na yun nga Mandog, no? Rutang Mandog, pubs. So yun nga alas 5 hanggang alas 7 din ng gabi. So 2 hours yun. Peak hour. Tapos parang wala naman nakita. Oo. Kumbaga sinabi ko lang na meron kasi ando nakalagay sa directory. Hindi naman pwedeng mag-post sila ng hindi naman totoo, di ba? So hindi pwedeng mag-spread ng fake information ang taga CTTMO and the City Government of Davao and LTO. So yun. So ang sabi ni Kuya ngayon, nasagot na yung katanungan natin. So wala na yung bus ng pubs papuntang Mandog during peak hour kasi yun na nga lugi, no? Hindi naman pala punuan, hindi din kagad basta siya, kumbaga okay lang na wala sila. Kumbaga problema lang naman kasi pala sa papuntang Mandog ay hindi naman talaga yung dami yung unit or kakulangan, no, sa mga jeep na bumabiyahe, kundi problema sa traffic so far. Kaya ang pubs ngayon is yun lang papuntang Buhangin, Lasang, Sasa, Panakan, Tibungko, and papuntang Toril, Mintal, and Kalinan. Tsaka Catalonan Grande, no? So yun yung mga area na kung saan problema lang pagdating sa kakulangan sa mga unit na mga jeep. Kaya to the rescue ang ating mga buses. Kumbaga part siya ng ng HPBA system natin dito sa Davao. Ayan ha.
Pang-abot dito, ulitin ko, Ateneo de Davao University, Holy Child, Samson, STI, Joji Ilagan, Holy Cross, and San Pedro College. Diba? Dami ng mga jeep, oh. Siksikan, punuan na yung mga kalye. Tapos mamaya, tatanong natin na makiasyoso tayo. Yun naman talaga ginagawa natin eh. No, makiasyoso tayo. Na information pa rin yun eh. Kasi curious tayo no, kung ano nga ba talaga yung HPBS. Bakit sila parang hindi naman siguro obligado pero parang hindi sila pwedeng hindi pupunta para ma-make up ng pasahero para sa mga unit na naka-assigned sa area. So yun ha, sa mga hindi taga Davao at nagtataka bakit wala pang naitang sa mga vlog natin, mga minibus and mga modernized jeep, kasi hindi mag-acquire ang Davao ng ganong transport system, no? Hindi mag-acquire ng minibus or modernized jeep na pagtugon, no, para sa ating transportation modernization. Kundi kami dito sa Davao, HPBS, High Priority Bus System. Kung sa Cebu ay sila, bus rapid transit or BRT. So dito sa Davao ay HPBS. Pero ang Cebu, marami sila, no, meron din silang mga yung minibus, mga modernized jeep. Tsaka kailangan talaga sa Cebu yun kasi ang Cebu City, napaligiran siya ng mga mararami napaligiran siya ng mga syudad, no, na marami din tao. Talisay, Minglanilla, Naga, Mandawi, di ba? So kailangan nila yung kailangan nila ng modernized jeep din. Ito na yung itsura dito sa lugar. So ano ba? Mag-update pa tayo. Meron pa tayong gagawin Oo nga pala panghuli, no. Panghuli sa bago natin i-end yung vlog. Yan na nga. Kipintuhin tatanungin natin si Kuya, si Titi mo kung ano nga ba ibig sabihin ng HPBS. FABS, no. Kung obligado ba talaga na bumiyahe yung mga naka-design or naka-designate na mga bus dito sa lugar. At kung sakali mga hindi nila makikita or hindi mag-duty or hindi mag-pick up ng pasahero, so anong magiging sanction if ever, no, kung meron man. Tapos subukan natin sumakay ng LCI. Gusto ko yun, no. Ganda kasi sakyan ng LCI, air condition, maganda yung unit, bago. Elegante. Tapos yung talagang makintab pa, no, makinis. Hello. Wala. So yan ang mga Davaoen nyo, ha. Hindi lang yun na, sige, takbuhan, diba? Ang ganang senaryo. Hindi naman ganyan mga taga Davao eh. Dati di naman talaga tayo ganyan, yung talagang nakipag-unahan na ipaghabulan. May napanood nga akong memes na sa Facebook na yan na nga, dahil sa slogan na Davao Life is Here, kaya ang mga taga Maynila nagsilipatan sa Davao, mga taga ibang probinsya, ibang rehiyon. Ngayon, ito na ngayon ang sistema ng Davao. Ito na yung natin ganap, nag-uunahan sa Toril Bachelor. Ayaw ko niyan, gusto ko yung pula, yung LCI. So dahil nga sa slogan na Davao Life is Here, so ang daming mga nagsilipatan ng mga taga ibang lugar na dito na naninirahan sa Davao. Kaya yan, wala na, agawan na, kaubusan na ng mga sasakyan. Dumami yung sasakyan sa daan. Marami ng kompetensya sa upuan sa mga jeeps. Tapos syempre mahal na yung mga paupahan kasi demand di ba? Demand na yung mga boarding house, apartment, mga dormitel, condotel, hotel, di ba?
So, yun yung ano, parang hindi rin maganda. Kumbaga, parang maliit lang din naman siya na portion, no? Na negative sides naman or negative effects ng pagiging isang metropolitan ng isang syudad. Yan lang, no? Sana nagustuhan nyo to. O nga pala, napansin ko ngayon, the more na mataas yung video ko, parang walang masyadong ads na nilalagay sa YouTube. O baka dahil mahina ang ating audience share, so viewers, no? Bumababa yung retention. Pero okay lang yun, mahagala. Sana may manonood wala, tuloy pa rin tayo sa trabaho natin ganito, no? Dito na to, no? Wala naman tayong binabayaran dito para manatili sa YouTube. Wala tayong binabayarang tax. I mean, mayroon tayong binabayarang tax pero nakadepende sa revenue. Dito lang gaya sa mga mainstream media, for example, ABS-CBN-GMA na kailangan talaga nilang presurein ang sarili nila na kumita dahil ang kanilang tax binabayaran ay steady, no? Kung pati ang mga empleyado, yung mga crew nila. So, yan lang siguro mga hagala. Ano ba bang gagawin natin? Siyempre, i-off na natin itong ating vlog dito. Tapos, susubukan natin sumakay ng LCI bus. Pupunta tayo ng SM Ecoland lang. So, yan lang siguro. Thank you for watching and bye-bye. Saka siyempre, papakita ko rin sa iyo yung magiging senaryo mamaya, no? Kung agawan din ba sa ibang mga lugar. Agawan din ba ng upuan?